Ang liver cirrhosis po kasi, wala kang mararamdaman. Pagka nasa end stage na siya, tsaka ka manghihina, tsaka ka magkaka-ascites. I really thank the Lord for what had happened because it was the power of God in my life. It is the testimony of God's goodness. Amen? Inoperan po ako, Tabiso, totally surgery, so wala na akong uterus, wala nang ovaries, kasi ang nakita po nila ay malaking mass, ovarian cyst. Tapos nung blood test po ko ng CA125, ang normal is 1 to 30. Yung akin po, 1,695. So, automatically, sabi po ng gynecologist ko, this is cancer. Dumating po ang February, after na surgery, medyo mahina pa din po ako. Second week po nun, tanda-tanda ko po, February 14. Sinabi ni Ma'am, pumasok po si Ma'am sa kwarto. Tapos umiyak siya. Sabi ko, sino namatay? Kasi yung bulbul niya. Tapos sabi niya, Pangki, benign. So yun po yung unang himala po ng Panginoon sa akin. That was supposed to be cancer, but it wasn't cancer. And there's proof. May blood tests po ako. Nandyan, may blood tests. Saying CA125 is 1,000 plus. Ang liver cirrhosis po kasi, wala kang mararamdaman. Pagka nasa end stage na siya, tsaka ka manghihina, tsaka ka magkaka-ascites. So that was my case po. Ulit-ulit po ako sa ospital. Yung pinakamatapang na po na antibiotic, vancomycin, tandang-tanda ako, hindi ko makalimutan. And sabi ko po, in my heart, alam ko kasi magastos ang pagkasakit. Magastos lalo na tong sa liver. Hindi ako umiinom. Hindi ko siya bisyo. So usually, di ba, pagkas na yung liver disease or cirrhosis of the liver, yung mga talagang hardcore na mga mangiinom. Di po ba? But mine was autoimmune disease. So yun po yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng liver cirrhosis. And nag-research po ako, sabi po dito sa Pilipinas, hindi pa common. Hindi bihira yung nakikita ko may liver transplant, tapos nababasa ko pa, hindi mga successful. So somehow, in my heart, nagkaroon ako ng fear na gagastos ka na nga, tapos baka hindi ba umukay, sayang lang, edi wag na. Kung umuwi ako sa Lord, edi umuwi na ako sa Lord. Yun na yun. Ang nakapag-convince po sa akin na mag-pursue ng transplant ko, yung tita ko, sabi niya, Pangki, mag-transplant ka na. Sabi ko, tita Pangki, sayang eh, totoo yan. Tapos ang sinabi niya lang sa akin, bakit Pangki, kung ako ba yung nasa sitwasyon mo, hindi mo ko pipilitin na mag-transplant? Hindi mo ba ako mahal para hindi niyo ko ipag-transplant? So, nung time po na yun, sabi ko, okay, sige, I will choose the Lord. Sabi ko, si Lord naman ang magpo-provide, yun ang pananampalataya ko ever since naman. Tapos po, simulan po namin, na-refer ako ng doctor ko dito sa Marikina Valley, sa isang doctor sa NKTI. So last week of March ko siya nag-usap. First week of April, nag-start po ako ng mga workups, yung mga tests. From April hanggang July, lahat ng requirements ng for transplant, lahat ng requirements ng HOPE, so pati yung social welfare, lahat ng requirements, with the help of Ate Jo and Kuya Gian, salamat po sa inyong buhay, binigay po namin. Na-enlist po ang pangalan ko sa DOH for transplant ng first week of August. Sabi ko, I praise God, tapos na finally. Pero grateful po ako kahit nawala po si Mommy. I was living in pain for the past a year or two na po. Tapos naging bedridden po siya. So sabi niya, parang ayoko na, nangina ako. So nung namayapa po si Mommy, it was sad. Pero po, about all these things na nangyari po sa akin, nakita ko po ang kamay ng Panginoon. Kaya po, sa atin pong lahat, kung meron pa tayong mga pinagdadaanan, huwag po kayong bibitaw.
humingi kayo ng prayers sa mga kapatiran. Kasi ako din hindi ka na rin bumitaw. I didn't want to press on. Kaya nga, bumigay na ako sa Lord, kunin mo na ako. Pero the Lord had different plans. In August, ng first week na lista na po ako sa DOH. October 8, nagpa-check up ako sa NKTI dun sa isang doktor. So, meron po akong hepatologist. So, nagpa-check up ako, blood work. August, September, October, 2 buwan lang po simula nung naparista ang pangalan ko. Napunta po sa akin ng liver, October 10, inoperahan po ako. Ako po yung napili dahil yung isang patient nga po, as I've mentioned earlier, may COVID po siya. Kung si Kuya Doc, 6 days pinalaya, yung sa akin po, ang sabi, 1 month daw ako sa ospital. Tapos mga 3 weeks sa ICU, tapos recovery lang din sa normal room. Pero alam niyo po, sa kabutihan po ng Panginoon, 2 linggo lang po ako sa ospital. Ako din po yung kauna-unahang female liver transplant ng NKTI. Sa sobrang bilis po ng recovery ko, yung mga nurses and mga doctors ko, amazed sila. To the extent po na sabi ng doktor ko, pwede ko bang i-post ito? Ang caption ko, miracles do happen. Sabi ko, Lord, ito ang igawa nito. Sige po, pala ko ka natin ang pangalan. Technically, hindi pa rin ako dapat nandito. Kaya kung napansin niyo po, nakamask ako kasi mababa ang immune system ko. Sabi, 6 months. Para hindi po magkaroon ng infection at hindi i-reject ng katawan ko yung liver. At pang ilang buwan ko pa lang po ngayon. October 10, November 10, December 10. 3 months. Mag-4 months sa January 10. Ang sinasabi ko lang po is, sa Panginoon walang imposible. If He wants to bless you, it will pour. Kaya kung mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin siya, sumunod tayo. Isa pa po sa sinabi ng Panginoon sa akin, sabi ko, Lord, na-amaze ako kasi lahat po ng pangangailangan ko sa medical bills ko, ang laki-laki po talaga ng gastos. Pero, si Lord ang nag-provide. Imagine niyo po wala akong trabaho, wala akong ipon, wala akong insurance. Ang insurance ko si Lord. Alam niyo po, sinabi ng Panginoon sa akin, hindi mo, specifically po hindi mo ginawang Diyos ang pera. Hindi mo minahal ang pera na mas higit kaysa sa akin. You can never outgive God. Sabi ko, na-answered prayer ako. Buhay ko na yung paglingkod. And it's because, pruweba lang, na talagang mahal ko ang Panginoon. Napakabuti po ng Lord dahil lahat ng bagay na ito, nakita yung paggalaw ng kamay niya. Noong December 5 po, nanyayahan po ako na mag-share ng testimony ko sa NKTI. And I praise God kasi dun sa message ko, I really thank the Lord for what had happened to me. And sabi ng mga nakausap ko when they talked to me after no speech, sabi nila, grabe no, praise the Lord sa buhay mo. Ang ganda, na-move ako, naiyak ako, sabi nila. Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi ko words yun. Naiyak sila because they were moved, because it was the power of God in my life. It is the testimony of God's goodness.